super fans natin ng manalo ng 1,000 MLBV Diamonds, all you have to do is to predict the match winner correctly. Scan the QR code to know more. Dahil mawawala na yan ngayon. Nawala na. Sayang naman. I-back nyo na para may chance pa rin kayong manalo. But guys, you were talking to me about the lack or siguro yung difficulty ng Harley na mag-jungle in this type of composition. Why so? Care to explain? If you look at the heroes on the side of Onic Philippines, they have a lot of ways to move around. So kapag nag-engage dito yung Harley with the Deadly Magic, he has to make sure na wala ng dash yung kanyang kalaban. And the secondary problem is may Revitalize holder yung Onic, and there's also the Glorious Pathway. So pag tinignan mo yung laro ng Harley, it's not as clear-cut as from the Harley we've seen nung series number 1. So hindi ganun kaganda yung early game momentum dito ng TNC unless Onic messes up. Right, and the main strength ng Harley is yung early game snowball, which we have seen over the last 2 games noong nakaraang laban natin between the first 2. But then ang tapang ni Brusco, but Zaida stays alive. First blood goes to Chaknu. Ganda rin nung dating at pasok ni Chakno doon. Alam niya na ginugulo itong si Zaida. Could have been a kill for Brusco, but because of the quick response from TNC, they instead turned the table around and got that first blood against dito kay Brusco. Not gonna lie, I think if Zaida got that kill, worth it. Kaso since si Chakno yung nakakuha, hindi ganun ka-worth it kasi nagpakita yung 3 hero sa harap ni Brusco, so he got golden XP out of that and na-delay pa yung farming pattern dito ni Zaida. And look at this, invasion malala mula sa Onic, 2 part ng mapa, Brusco on the top side, King Kong and Superfin sa ibaba. Tol, hindi na sila nag-hesitate as soon as magkaroon ng minor advantage si Brusco to boost himself up to level 2. Nagkaroon ng bahagyang kalamangan in terms of leveling ang Onic Philippines. Pero yung TNC hindi pa naman nagkakalayo to, but those minor things that we have been seeing so far in the first 2 minutes ang naglalagay sa kanila sa magandang pwesto para mapaglaban yung unang pagong, the first major objective of this game. XP high loss din pala to, no? Oo. May chance na mag-level 5 yung Leomord bago mag-turtle. Kasi makukuha niya yung green, mag-i-spawn yung XP crab, if I'm not mistaken, in like 20-30 seconds. So pwede nila i-delay ng konti ito. Actually, pati yung purple, magle-level 5 yung ato bago mag-turtle. Laki nung magiging disparity doon sa level ng dalawang junglers. Look at Zaida. Alam din niya na medyo mahirap lumaban at this point, so kukuha sana ng pick of down top lane. Pero nirarush na rin ng Onic Philippines. Diyan si Brusco sa likod. Siya yung kinastaan ng Deadly Magic. Patay sa kamay ng TNC, and King Kong will get the turtle. That's gonna be a trade for both teams. Isang buhay na wala para sa Onic, pero sila ang nakakuha ng turtle. Grabe yung alay buhay ni Brusco para makakuha ng objective. Ryota! Hindi siya pinapatakas ng mga members ng TNC, but still manages to survive. And yung ginawa niya doon, yung pinilit niya na isalba yung Revitalize. Just great trigger discipline mula kay Ryota. Oo, sabi niya, kulang damage mo, hindi ko pipindutin to. Pero nanginginig ng konti yung daliri. Nakatutok na kumbaga. Nakatutok. Actually, nakapindot na nga yun eh. Naka-hover na sa cancel eh. Ano, pindot ko na ba ito? Di, wag muna. Kinaya. Okay. Nakahinga ng maluwag-luwag, but then for TNC, they got the first 2 kills in this game courtesy of their aggression na ginagawa nila. So there have been some trades happening in spite of those objective takes ng Onic. Yeah, ang goal ng Onic dito is talagang palakihin yung lamang ni Leomord. Palakihin yung lamang ni King Kong para magkaroon sila magandang mid-game. This time, titingnan mo yung galaw ni Zaida. Chill lang din naman. Ganun pala. Hindi pala kailangang nagpapanig kapag Harley. In fact, you just saw the Infinix handcam, our GT30 phones, the official tournament phone ng MPL Philippines Season 17. In fact, meron namang opisyal na ganap. Pagsilip ni Ryota, nagulat siya, may dalawa. Pero may golden hour na bibitawan to si Chakno. I-delay lang ng kaunti, but Storm is gonna live his life. Tapos nakapag-RWM pa. Nabuo pa ng isa. Bruce goes down, and even King Kong will fall to the hands of Storm. Again, Storm is now home. Palitan ang mukha ang dalawang teams sa gitna, and it's TNC taking 2. Storm is definitely brewing for TNC, and Onic Philippines, sinubukan nilang pumasok, men. Kaso sabi ni Storm, sarado. Blazing Duet mula dito kay Very Cutie. Na-cancel lang ng knock-up. Hindi pa rin naman siya mamamatay daw. Wow.
Pinigilan ni Chakno, hindi nyo mahahawakan ang gold lane ko! Na kay Chakno, ang bola ng TNC pinapahinto ang mundo ng Onic sa bawat apak na kanyang ginagawa. And now the turtle is open again. So this is where it changes the game here for Onic Philippines. Online na yung War Axe for the Sora. This is usually one of the highest power spikes in the game. Pwedeng siya yung mag-initiate ng setup. Nandun yung sustain niya. Damage there is present as well. Ayan si Sabero. Trimar, nandoon sa Turtle Pit. Si Brusco ang naunaan. Binigyan agad ng Deadly Magic. Patay agad. Yung Rover at nakuha pa ni Saida yung turtle na hindi pa tapos. RWA muli. Mula kay Storm. Naipin sila dun sa may boundary. Chakno on the backside. Si Super Prince na naging target. Blazing Doom ay na-cancel. Napaatras na rin ang mga members ng Onic. But Chakno, papasok pa siya nga doon. Si Saida, napapatay pa si Sabero on the process of TNC. With an off-tempo team fight, nakuha nila ang lead. Ito yung sinasabi ko kanina eh, ang hirap magpatakbo ng double fighters sa harap ng isang Marcel. Picture lang into the real world manipulation. Pwedeng-pwede at malayang maruta Para kahit papano makapag-dish out ng damage ang Super Fam. Pero tila ba si Brusco ang kanilang pinupuruhan ngayon. Chakno na naman, si Sabero makikita pero Sabero is gonna be flashing away from that. Onic, they're looking for trades in this map, pero TNC, sila ngayon ang babakbak dito sa may bandang ibaba. That is gonna be a tower taken down up top, pero baba ang kukunin naman ng TNC. Yeah, that's all they can do. They can just find trades kasi it's hard for them to actually fight into this Marcel. Even though they have a Sora, picturean lang yan ni Chakno. Patatagalin lang yung hold kay Sabero, and TNC will just continuously and relentlessly pressure this map. And kabahan ng konti ang Onic Philippines kasi tumataba si Benny Cutie. Lala din ang ginagawa ni Chakno. Hindi niya pinapabalik sa lane. Nandiyan na naman yung frozen moments. Ryota and even Super Prince ay nagugulo ng bahagya. But again, looking back, hindi niya binibigyan ng laya si Sabero. Babalik lang naman sa lane. Gusto lang naman kunin yung mga minions. Kaso nga lang, pinipigilan niya Ryota. Kinasahan ng Deadly Magic. Popping the Revitalize. Still, mabubuhay. Banalam ng TNC. Walang Revitalize yan. So, pwede natin palagan. Right, dire-diretso sila ngayon. TNC hahanap ng pwesto. Yung Onic nasa may banda river. 5v5 situation. Chakno hahanap din ang kanyang mapipicturean. And that's gonna be Super Prince na mga ngalahati ang buhay. Pero 75% pa rin ang buhay ng Turtle. Pumasok na rin ng Dark Wave. Golden Hour pinicturean. Pero yung Turtle lang ang nakuhaan niya doon. Delaying. Sabero! The counter engagement. Sabero on the backline. Kaso ka na si Ryota ay lower HP na rin. Sabero is no as a blazing duet mula sa bagyo at mamamatay ang tatlo. Nakuha nga nila yung pagong pero mukhang aapatin pa kasi even si Brusco ay pinicturean ng malala ni Chakno. Saida is there but still mabubuhay si Brusco sa pagkakataon na yon. Nakawala pa sa baraha si Brusco pero online na si Benny. TNC an objective and 2 kills. Grabe talaga yung performance na binibigay dito ni Chakno. Pinipicture niya lahat ng Onic Philippines. Kung gusto niya ng super family, pues ito family picture. Lahat dadaanan lahat kahit sobrang layo na aapatin pa courtesy of that quantum charge din na hawak niya. So napakabilis ng ginagawa ng TNC kung usapang bilis. Ayan sapatos ni Chakno. Kaya nga naka-rapid boots kanina nung tinamaan niya ng Platinum Snap yung isang hero. Dinaanan niya na yung dalawa kasi sabi niya, meron akong extra surge ng movement speed. Pwede ko kayong daanan. And Onic Philippines, hindi sila makapwesto. Even yung Turtle Take kanina, nagamit na yung Golden Hour, it was the opportunity for Onic Philippines to actually go and engage. Ang problema kasi, yung engage sila, ang hirap din kasi ang bibilis din ng hero sa TNC. Unlimited pa yung dash ni Zaida and kailangan pa nila intindihin yung pag-cancel sa Blazing Duet mula kay Benny Cutie. Right, nagkaroon ng magandang ideya yung Onic Philippines kanina. Sabero was seen at the back trying to engage kontra sa ibang mga members ng TNC but as soon as he wasn't able to catch anyone, nung wala siyang nahuli, it was time for them to actually execute. And Chakno, people would say na masyado siyang malalim sa pagkakataon na yon, but then he's targeting the gold laner of this team. This is the aggression. Ito yung hinahanap nung kasama natin yung panel kanina. This is the brand of TNC that the fans have been looking for. Oh my Yung goodness. apat, sabi niya may numero ng dito, Thunderbelt. Lahat ginawa niyang stack. And by that time na susubok sana engage ang Onic, nawawalan ng chance dahil sa ginagawa ni Chakno. And lalo pang ihirap yung sagot dito ng Onic laban no sa Marcel. Kasi kapag nagdikit-dikit pa sila, lalo kapag natapos tong Dominance Ice ng isang Marcel, tataas pa yung kanyang hybrid defense. So mas mahihirapan talaga yung Onic Philippines na labanan nitong TNC kasi kahit nga yung Claude intindihin nila, may Marcel pa silang problema. Right, and Ryota is gonna be the one
put at the front line. 5v5 na naman ang magiging laban pero medyo nahuhuli si Super Friends trying to clear minion waves as fast as he can. Same ang gagawin ni Zyda at Benny Cutie sa taas. Shaknu now will be operating from the top. Ryota naghahanap ng kanyang masisipat but then 75% mukhang marireset na naman itong Lord. Pero ang kulit talaga ni Shaknu sa meron nakita. Siya naging target at biglang pinalasahan ng baraha and a golden hour para lang bigyan ng obstacle at hindi makalapit ang mga members ng Onic Philippines. Now may RW pa binitawan sa loob mismo ng pasukan. And enough yung damage ni Zyda para patumbahin ang Monster Mage. Tinawag na rin si Barbiel. Sumusubok ang Onic Philippines. Shaknu is there para pigilan at picturean ang mga natitirang membro. Flickering out itong si Brusco. Nakuha pa ni Benny Cutie yung Lord and TNC. This is the Phoenix Army. Jack Mamba the photographer! Napakaraming film! Kuhang-kuha, caught in 4K, Onic Philippines, sinubukan tumakbo. Kaso nilockdown sila ni Storm with a real-world manipulation, pure control from TNC, and they have nothing against this. Kanina, sinubukan nila pumesto sa mga bush. Kaso si Savero, men, na-burst down kagad siya. Nakita siya ni Shaknu, nakita siya ni Tinmar. Isang dark wave into the deadly magic na wala at nabura yung gold laner ng Onic Philippines. Yeah, caught at the bad place at a bad time si Savero out in the open at that left river bush. Kaya ganun na lamang ang kumpiyansa nitong si Shaknu para magpalibot-libot. Hinahanap na naman yung iba sa mga members ng Onic PH. Ryota is toned down, shield down using the golden hour. At kumakatok na ang TNC sa pintuan ng Onic PH. Okay, tayo ka dyan, Nat. Picturean kita. Huwag ka malikot. Paulit-ulit na ginagawa ni Shaknu. Yung tatlo doon mismo sa loob ng Torre. Ay na naman, pinasok na naman niya. Tapos may way out doon sa top lane. Oh my goodness. Napakalalang aggression mula mismo kay Jack Mamba Lord. Doon sa bottom lane. Ito yung masasabi mo na walang na-miss na moment. Oh! So sige, kung bigla na lang mabubura, mapapunta pa sa pero di na kinaya pa na makapag-regen mismo sa base nila. Wala yung jungler ng Onic Philippines. 5 men ay 4 na lamang ngayon para dumipensa. No more inhib turrets down. Bottom lane and top lane. At mukhang yung gitna naman ang susunog na punteriya. Nandyan pa yung 4 na miyembro na TNC. Shaknu, may frozen moment na naman against Ryota. Nandyan na rin naman yung glorious pathway para delay at lagyan ng checkpoint ng mga members ng TNC. But Shaknu, inside, doon ang RWM. Follow up mula kay Stone. Kasi sa Savera, may counter center doon sa likod. Hindi niya kinakaya yung damage. Binato na naman sana mga baraha at yung deadly magic will secure that kill. And Phoenix Army is alive. At mukuha nila ang game number 1.